Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, tinatawagan ko po si Pastor Alin na siya ang magbibigay ng opening prayer. Amen. Praise God. Ganito tayo kasi ang dami natin. Opo. Lumapit tayo sa paanan ng Diyos dahil yung mga wala, taan mo sila. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ang Panginoon sa atin sa mga sandaling ito. Kaya magalak po tayo dahil tayo na po ang naiiwan. The remnants, sabi niya, no? Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you so much for this day, Panginoon ko, sa napakagandang umaga, sa napakagandang buhay na binigay mo muli sa amin, ang aming Panginoon, the breath you have given us again, Father. Ang magandang sikat ng araw, Panginoon ko, nagbabadya, Panginoon ko, nagbabadya ng bagong pag-asa sa amin, Panginoon ko. Lord God, meron mang krisis, Panginoon ko, meron mang famine na nararanasan, Panginoon ko, sa buong mundo. Pero Panginoon ko, sa iyong presensya, hindi kami nawawalan, Panginoon ko. Salamat, Panginoon ko. Thank you, dahil nandyan ka lagi, Panginoon ko, na gumagabay sa amin, Panginoon ko. You teach us your ways, Father. Thank you so much, Lord God. Hallelujah. And Lord, as we listen to your words today, Father, please open our hearts, Father, that your words will remain in our hearts. At gawin namin, Panginoon ko, ang bawat salitang mamumutawi, Panginoon ko, sa iyong bibig, Panginoon ko, this time, Lord Jesus. Hallelujah. Give us, Lord God, the joy, the peace, the understanding, the wisdom, Panginoon ko. Yung kagalakan, Panginoon ko, na makikinig sa iyong salita. Upang sa ganun, Panginoon ko, hindi kami mahihirapan na gawin ang bawat salita, Panginoon ko, na aming maririnig sa umagang ito. Salamat. Pinupuro ka namin, Panginoon ko. Tinataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang totoong Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang may likha sa lahat, Panginoon ko. Glory to your name. Praise to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin, kabsat, mga minamahal, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagtanggi sa grasya at awa ng ating Panginoon. No? The rejection of truth and grace, no? Rejection of truth and grace. Ito yung tagpo na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay inuli. He was being abducted. Supposed to be, hindi sana yung term na yun, hindi siya hinuli. Abduction dapat ang ginamit dito na sa salita mga ginigiliw. Bakit? Kasi wala naman siyang kasalanan. Di ba? Wala siyang kasalanan. Siya ay sa pilitang hinuli nila na wala namang basehan ng kasalanan na ginawa niya para siya ay iharap sa korte ng mga Sanhedrin, sa korte ng mga pinuno ng pari at saka sa harapan ni anong tawag doon? Pontius Pilate, ni Pilato, mga ginigiliw.
So makikita po natin, mga giligiliw, na ang Panginoon, ang Diyos, no, He will never reveal Himself to those who do not believe. No? Hindi niya ipinapahayag ang kanyang sarili sa mga taong ayaw maniwala at kumilala sa kanya, mga ginigiliw. So ito yung tagpo na kung saan dinala nila ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng pinakapunong pari, mga ginigiliw. Hindi siya umimik. No? Hindi niya sinabi yung katotohanan sa kanya, mga ginigiliw. Sinabi lamang niya yung grasya at awa nung siya ay tinanong ng pinakapunong pari, mga ginigiliw. Kung mababasa po natin dito sa 1, no, 18, 19. John 18:19. Sabi niya dito, tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang malagad at sa kanyang mga itinuturo. So tinatanong siya, no? Tinatanong siya ng pinakapunong pari patungkol sa kanyang malagad at kanyang mga itinuturo, mga ginigiling. Alam niyo, makikita natin yung pride dito. Yung pagmamataas ng isang pinakapunong pari, high priest. Naniniwala ako, mga ginigiliw, na yung pinakapunong pari na ito, narinig niya, alam niya kung ano ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ko dahil ibinabalita ito ng mga pariseyo, ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanya, na ang kanyang mga itinuturo ay galing mismo dito sa salita ng Diyos, mga ginigiling. Kaya lang, because of pride, dahil sa pagmamataas, ayaw niyang kilalanin yung itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit ayaw niyang kilalanin ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil alam niya ng Panginoong Jesucristo na ito, ang Kristo na ito ay isang hamak na mahirap, isang lingkod, isang karpintero, anak ng karpintero, at wala pa siyang pinag-aralan. Hindi siya nag-grade 1, kahit man lang K1 or K2. Hindi siya nag-aral, mga giliw. No? Kaya, makikita natin dito yung pagtanggi, the rejection of truth. Ayaw niyang kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos. Kaya binigyan natin ito ng tema na the rejection of truth and grace. Yung pagtanggi niya sa katotohanan at grasya ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, sa panahon natin, nangyayari pa rin hanggang ngayon ang mga bagay na ito na nangyari mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Marami ang ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Marami. Lalong-lalo na pag narinig nila na ang pastor ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, isang hamak na pastor. Lalong-lalo na yung pastor na ito, mahirap, no? Na alam nila na sa isang lugar, sa kanilang bayan, yung pastor na ito ay ordinaryo lamang ang kanilang pamumuhay o kanyang pamumuhay. Alam nyo, yung mga mataas ang pinag-aralan, alam nyo, yung mga mataas ang posisyon, sila mismo ang ayaw makinig sa salita na ibinabahagi ng pastor na ito. Katulad ng nangyayari rin dito, mga ginigilaw. Kaya nga sinabi ng Panginoon kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga pariseo, ng mga pari, yung mga tagapagturo ng kautusan, ng mga abogado, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. No, ti pa nagsurot tayo lang, ti pagayatan ti Diyos, kasi pa nagsurot dagiti reliyon tata,
Panang surut da, dagiti ritual, ti simbaan, dagiti pagalagatan laing iti simbaan. Kabsat, ngahaan nga nakalinya iti sao iti Diyos, you will never enter the kingdom of God. Hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Eh sinabi ng ating Panginoon, alam niyo ang sabi niya sa Lucas 10:16? Alam niyo ang sabi niya sa Lucas 10:16? Ang nakikinig sa inyo, ibinabahagi natin salita ng Panginoon. Alam niyo ang tinatanggihan natin ang ating Panginoon. Alam niyo kung pupunta ka sa ito ay karanasan ko, minsan, nung nag-share po ako ng salita ng Panginoon sa parte ng Ballesteros, Cagayan, sa lugar namin, no? Alam niyo, hindi na makapaghintay ang mga tao, no? Although, naipagin na rin niya akong mag-share dahil maraming tao ang naghihintay dahil sa sugal. Dahil yun ang gustong-gusto ng tao, yung nagmamadyong, nagtutungit. Yun ang ginagawa po nila eh. Kaya, Pastor, pwedeng umpisahan mo na para madaling matapos. Yun ang sinasabi niya. So, nung nagsimula na po kong mag-share mga ginikiliw, makikita mo sa mukha ng mga tao na mangilan-ngilan lang ang nagkaka-interes na makinig ng salita ng Panginoon. Yung mahigit siguro 200 na tao doon, mabuti na kung may 10 na gustong makinig ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Katulad ng nangyari mismo dito na kung sino pa yung mga mensahero ng Diyos, supposed to be yung pinakapunong pari, the high priest, siya pa mismo ang tumanggap ng grasya at katotohanan ng Diyos. Ayaw na pong tanggapin. Alam niyo ang pinagsabihan pa ng ating Panginoong Jesucristo ng katotohanan? Kahit malapit na siyang sentensyahan ng kamatayan, ipinaglaban pa rin niya yung katotohanan sa harapan mismo ni Poncio Pilato. Ipinaglaban niya mismo ang katotohanan sa kanya na sinabi niya na ako ang katotohanan. Yun ang sinabi niya dito sa John 18:36. Basahin natin. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, sabi niya, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Sabi niya. Ngunit, hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganon, sabi ni Poncio Pilato, isa kang ang hari. So naniniwala si Poncio Pilato ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay hari. Hindi lang yan. Naniniwala din si Poncio Pilato ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang kanyang hari. He is his king. Siya ang hari niya. Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ikaw ang nagsabi na ako ang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Magpatotoo sa katotohanan. Ipinaglaban niya yung katotohanan. Opo, mismo sa harapan ng hari, ng mga tao, mga ginigiliw, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Nakikinig sabi niya dito, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Kung ikaw nasayo
ang katotohanan, nasa iyo ang ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay nakikinig sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nakikinig ka sa kanyang salita. Sumusunod ka sa kanyang salita. Kaya sabi ni Pilato, ano ba ang katotohanan? Tanong nito kay Jesus. Imagine that tinatanong niya yung katotohanan, isa kang hari. Ipinaglalaban na nga ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan mismo sa harap ng hari ng tao na ito. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang katotohanan na yun, yung mismong kaharap niya, ang ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, ipinipilit dito, mababasa natin, no? Na ipinipilit ng pinakapunong pari na ipako yan sa cross. Kasi nagkakaroon na ng conviction sa puso ni Pilato Nagkakaroon na siya ng conviction. Alam na niya, nararamdaman niya na ang kaharap niya ay isang hari ng mga hari. Na siya ay anak ng Diyos. Kaya kahit anong gawin niya, gusto niyang ipaglaban ang karapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang magawa. Dahil ito rin ay naipropesiya na mangyayari. Na ang magpapako mismo sa kanya ay walang iba kundi ang mga kalahi niya, ang mga kasamahan niya na Hudyo mismo. And Pontius Pilate is also a Jew. Siya rin ay Hudyo. Hudyo rin po siya. Kaya nga sabi niya, no? Kaya sabi ni Pilato, no, dito sa 19:6, kayo ang bahala ka sa kanya at magpako sa kanya sa krus dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. So nakikita ni Pilato na walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. Sumagot ang mga Hudyo, mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinabi niyang siya'y anak ng Diyos. Sabi niya mga kinikiliw. Siya'y anak ng Diyos. Imagine, that is the testimony of the people. Yun ang sinasabi ng mga tao. Na siya ay anak ng Diyos. Nung narinig ni Pilato na siya ay anak ng Diyos, alam mo, nagkaroon siya ng takot. Natakot po siya. Sabi niya dito sa 19:8, nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Sino bang hindi matatakot kung sasabihin nila na yung ipapako mo ay anak ng Diyos, yung lumikha ng langit at ng lupa? Pero yung mga Hudyo na ito, wala man lang silang takot. Kung sino pa yung mga nag-aral ng teolohiya, nag-aral ng batas, yung mga abogado mismo ng Israel. Because they are lawyers, they are supreme leaders of Israel. Opo. Alam niyo mga composition ng mga pare, yun ang tinatawag nilang Sanhedrin or Supreme Court. Talagang they are expert in the law. Abogado sila ng Israel na sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Imagine, no? Nag-aral ka ng pagka-Diyos ng Diyos, pinag-aralan mo ng teolohiya ng ilang taon. Alam nila yung tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lingid sa kanila yung kanyang itinuturo ng kanyang itinuturo mismo. Andun lahat sa Psalm, andun lahat sa sinabi ni Isaiah, nandito lahat sa Old Testament ang kanyang itinuturo. Inuulit lang niya. Dahil nagkatawang tao na yung salita, sinasabi na niya ngayon yung mga sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga naunang propeta. At ngayon, nung nagkatawang tao na ang salita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, the fulfillment
of the Old Testament. Siya ang katuparan ng lumang tipan. Ang ating Panginoong Jesucristo, yung nangyari sa Genesis hanggang sa anong pinakahuli dito? Sa mga aklat, no? Yung pinakahuli dito ay anong tawag na? Malakay. Lahat ng sinasabi dito pointing Jesus. Pointing Jesus po lahat ang binabanggit dito. Kaya nung nangyari yung bagong tipan, yun na yung pagkakatawang tao ng Diyos, mga ginikiliw. Naging tao na yung salita. Yung mga pinapag-aralan ng mga pari na ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, siya na ngayon ang kanilang kaharap. Kaya hindi lingid sa kanila yung kanyang itinuturo. Hindi po. Kaya lang, because of pride, no? Dahil sa pride, na ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay mataas, ayaw nilang kilalanin ang itinuturo ng isang tao na hindi nag-aral. Alam nyo, may nabasa ako noon. Sinaliksik ko talaga yung salita ng Panginoon. Talagang, alam mo kasi pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, titignan mo yung chronological order of facts and events. Talagang binubuklat ko lahat, hinimay-himay ko yan. Lord, until such time na sa Marcos yata sinabi niya doon na ang ating Panginoong Jesucristo hindi siya nag-aral. Walang pinag-aralan. Alam mo, there was a time na sinearch ko pa yan sa Google na, alam mo kasi pag i-search mo yan, may mga opinion na lumalabas doon sa Google. Yung opinion ng mga tao na ang sinasabi nila, ang ating Panginoong Jesucristo daw, di ba, naging silent yung istorya ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung from infancy hanggang 12 years old yata yon, di ba? Nung siya ay dinala sa templo. Di ba? Hindi kasi nakatala lahat. May sumulat doon na isang Bible scholar daw na muntik na akong mapaniwala nun. Opo, pero nung nangusap ang banal na Espiritu Santo sa akin, hindi pala ganon. Na sinasabi niya, yung Bible scholar na ito, ng ating Panginoong Jesucristo daw, napakatalinong tao daw ito at nag-aral daw sa India. Nag-aral daw siya sa India. Alam mo, pag nagde-devotion ka, meron kang kaugnayan sa ating Panginoon, mga ginigiliw, mangungusap siya sa iyo. Bakit mag-aaral ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo? He is the wisdom of God. Yun ang pinahayag sa akin ng Panginoon. Jesus Christ is the wisdom of God. Siya ang karunungan ng Diyos. Kaya kung meron sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo, taglay mo ang karunungan ng Diyos. Kung pa nagadal ija Harvard, bagaking ka. Oo. Bakit? Alam niyo yung nag-aral ng Harvard? Opo. Puro palpak ang desisyon nila sa buhay. Palpak. Anong nangyari? Yung iba na bilanggo. Kasi ginamit nila yung karunungan nila sa mundo sa pagnanakaw. Ginamit nila sa kasamaan. Diba? Kaya nabilanggo sila. Pero kung ang karunungan mo ay galing sa ating Panginoong Jesucristo, kahit napakaliit na bagay yan, napakaliit na pera yan, may pupuntahan, may direksyon, mga ginigiliw. Sa totoo lang, no? Alam nyo, nung naging Kristiyano ako, nung nakilala ko ang Panginoon, natuto akong mag-share. Natuto kaming magbigay. Mga ginigiliw. And aside from that, natuto akong mag-impok. Kaya kung sumasahod ka ng 1,800 o 2,000 sa isang linggo,
Alam mo, yung 100 pesos, malaking bagay na yan. Malaking bagay na yan, yung iipunin mo. Tapos mag-share ka rin para sa Panginoon. Di ba? Alam mo kung galing yan sa Panginoon, bebendisyonan niya yan. Lalago yan. Lalaki yan. Di ba? Kunti-kunti lang yung iniipon ko. 100 pesos, 500 pesos sa pension ko. Hindi ko namamalayan na nakapagpatayo ko ng isang bahay pa. Kunti-kunti lang. Kahit mag-ipon ka lang. 50 pesos, 100 pesos. Hindi mo namamalayan na malaki na pala pagbubuksan mo na, libo-libo na yan. Imagine yung barya lang na inipon ko. Nung bilangin namin, hindi mo na kayang, more or less, 15,000 na barya. Nadagsan kaya. Mabigat pala yung pera. Sir, no? Ang bigat pala yung barya na 15,000 na puro barya. Hindi mo na makayang kargahin yon. Sobrang bigat. Parang bigat ng isang tao na yon. Ang dami. Hindi mo na kayang. Puno talaga yung box na yon. Aside from yung mga, ganun po. Alam, kahit kunti-kunti lang nakakapag-ipon ka, nakikita mo yan kasi bine-bless yan ni Lord. Pero kung yung iniipon mo galing sa kasamaan, sabihin ko sa'yo, madaling maubos yan. Walang pupuntahan ang inipon mo na galing sa kasamaan at hindi mo maipapasa hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Pero kung yung inipon mo ay galing yan sa Panginoon, maipapasa mo yan hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sabi niya po sa mga awit. Opo, naipapasa mo yan hanggang sa iyong mga kaapu-apuhan, mga ginigiliw. Dahil ang pera na yan na pinag-ipunan mo, galing yan sa Panginoon. Pero kung galing yan sa kasamaan, mauubos yan. Walang pupuntahan yan. Kaya yun ang pagkakaiba ng karunungan na galing sa Diyos at galing sa mundo. Ano pa? Matuto kang nagbibigay, matuto kang mag-share. Kaya, ang dami nagsasabi blessing. Alam mo, hindi magiging blessing yung bagay na natanggap mo. Hindi mo pwedeng tawagin na blessing yan kung hindi mo kayang mag-share. Kung sinasarili mo lang, wala yan. Baka galing pa yan sa demonyo. Sabihin ko sa'yo. Yung sinasarili mo for your own benefit, galing yan sa demonyo. Kasi hindi mo kayang bitawan eh. A blessing can only a blessing when it is being shared. Yun ang ibig sabihin na tinatawag na blessing. Pagpapala na galing sa Panginoon kung kaya mong magbahagi. Pero kung kaya mong ganyan, dito lang, uruin ka lang, that is not a blessing from God. Opo. Diba? Balikan natin ito. Mga ginigilig. Na hanggang ngayon, nangyayari pa rin sa buhay ng mga Kristiyano. Talagang ayaw nilang tanggapin yung salita ng Panginoon. Ayaw nila. Maraming matatalino sa mundong ito. Pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, wala. Parang wala lang. Kung minsan nga, parang gusto mo nang umiyak eh. Kung pwede nga lang, yung salita na ito, iganyan mo sa spoon feeding eh. Spoon feeding yung nilagay mo mismo sa bibig nila eh. Para lunukin nila yung salita. Diba? Oo. Alam mo, yung mga taong ito, mas masahol pa sila sa mga, alam mo, I experienced this one nung ako ay nagtuturo pa ng high school, no? Kasi before I entered the Philippine National Police, no? Nagturo muna ako ng high school, no? Kasi dati po akong teacher. Nagturo pa ako ng 1 year dahil wala kasing bakante noon sa dami namin na nag-apply sa pagkaguro. No, I decided to enter in the PNP service. Praise God dahil talaga ang Panginoon, no? Talagang binigyan niya yung direksyon ng buhay ko. Pag teacher ako ngayon, baka naghihirap pa ngayon, no? Naghihirap pa ako ngayon na nagtuturo.
Imagine, na-enjoy ko na yung buhay ng isang pastor, servant ni Lord, no? Nagkaroon ako ng early retirement. Naglilingkod na ako ngayon sa Panginoon. Diba? So, alam mo, nung nagturo ako sa school, pupunta ka sa last section, hindi ko naman ibinababa ang tao. So, punta ka sa section, sa last section talaga. Siguro sa kahirapan ng buhay, yung attention ng mga batang ito, malayo. Hindi sila nakapokus sa itinuturo ng mga guro nila. Kaya, alam mo ang ginagawa mo, spoon feeding. Alam mo yung spoon feeding? Sinasabi mo na yung sagot, inulit mo, nakalimutan na kagad. Grabe, no? Imagine that, no? Ano nga ba yung one sagot? Kasasabi mo lang, wala pang 2 seconds. Ano nga ulit yun? Ano yun, sir? Ako rin, di ko rin alam, sir, eh. Kasasabi ko lang, eh. Ano yun, sir? Kasasabi mo lang yung sagot, hindi na niya alam. Grabe. Ganun ang mga taong matatalino sa mundo na ayaw nilang kilalanin ang salita ng Panginoon. Alam mo kung ganun ang setup ng kaisipan mo, darating yung panahon na kakalyuhin na ng Panginoon yung puso mo. Kakalyuhin na niya. Wala na siyang maramdaman. Kahit marami nang nag-share ng salita ng Panginoon sa'yo, tumatalbog na yan. Tumatalbog na. Alam mo yung paa na kalyado, kalyo. Kahit itapak mo yan sa mainit, wala nang nararamdaman. Dahil nagkaroon ka na ng judicial blindness na sinasabi. Judicial blindness na kaluban, dahil puso mo, wala ka ng pagkaintindi. Lalong-lalo na pag nalaman mo na yung katotohanan. Lalong-lalo na kung minsan ikaw ay naging isang lingkod ng Panginoon at bumalik ka ulit sa kasalanan at kasamaan. Alam mo, baliktad na ang pagkaintindi mo sa salita ng Panginoon. Baliktad na po. Hindi na tama ang sa salita ng Panginoon, bas gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Tama po yun. Aanhin mo ang kayamanan kung mawawala naman yung kaluluwa mo. Mapapahamak naman yung kaluluwa mo, mga ginigilit. So balikan natin, mga ginigilit. Alam mo, yung sinabi ni Pastor Asian pala, nakalimutan ko, na alam mo, kung pwede nga lang na umiyak, na sabihin niya yung salita na mas magandang makilala natin ang Panginoon kaysa yung mga bagay-bagay na nandito sa mundo. Kahit ipinipilit niya, pero makikita mo yung rejection ng tao. Diba? Makikita mo yung pagtanggi nila. Hanggang ngayon maraming tumatanggi kay akala nila kahit namatay sila, pumunta sila sa langit. Hindi po. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadaling pumasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo yung tagpo na nangyari dito? Salita niya? Ano yung tanong ng isang lumapit sa ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo, hindi niya tinanong na, Panginoon, Guro, sabi niya, nung lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Guro, marami po ba ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi yun ang ginamit niya na tanong. Anong ginamit niya? Kukunti po ba? Kasi alam ng Diyos kung ano yung tamang tanong na ibibigay sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano yung nararapat na tanong na itatanong niya sa ating Panginoon. Ang katanungan niya, kukunti. Una na. So, ibig sabihin kung kukunti, yung 1 to 10, 1 lang yung ratio niya. Kukunti po ba? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Pagsikapan nyo. Pagsikapan yung makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi niya. Hindi niya sinabi na, madali lang. Hindi niya sinabi, pagsikapan. So, anong ibig sabihin ng pagsikapan? May gagawin ka. May gagawin ka. Dapat may restitution. Pag nagkagawa ka ng isang kamalian, may restitution yan. May gagawin ka. Hindi yung, Lord, nagsisisi na ako.
Hindi na ako babalik sa kasalanan. Hindi na ako babalik sa bisyo ko, sa kasamaan ko. Ano yung ebidensya? What is the evidence na ikaw ay nagbago? Nabago ba yung karakter mo? Nabago ba yung pag-uugali mo? Opo, nabago ba yung pag-uugali mo? Kaya nga, may sinare po ako eh. Hanggat walang pagbabago ng karakter, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan kung wala ang change of character. At nangyayari ito mismo sa loob sa buhay ng mga Kristiyano. Sa buhay mismo ng mga Kristiyano, nangyayari po yan. Lumapit ka sa Panginoon. Basahin mo yung Beatitudes. Balikan mo yung Beatitudes na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa mga 12 alagad lamang. Baka hindi ka nakasali sa mga... Tingnan mo nga yung bata doon. Bayan doon. Okay lang, sir. Alam nyo, di ba? Balikan mo yung Beatitudes na yun sa Matthew 5. Matthew 5. Yung magiging mapalad. Balikan mo ulit na basahin. Baka sakaling mag-sink in na sa'yo. Di ba? Baka sakaling papasok na sa puso mo yung tunay na kahulugan ng pagiging mapalad. Andun yung pagpapakumbaba. Di ba? Blessed are the poor in spirit. Di ba? For they will inherit the earth. Sinasabi niya, di ba? Baka, nakalimutan mo na naman, balikan mo naman ulit. Di ba? Kasi kung wala, hindi mo taglay ang mga Beatitudes na ito, na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa 12 alagad lamang, hindi magtatagumpay ang ministeryo natin, mga binigilan. Hindi po. Hindi sukatan yung kadami ng alam natin. Yung sinasabi natin na nagpapahayag sa atin ang Diyos, pero wala naman sa atin yung pagiging Beatitudes. Baka isa lang tayo sa mga andun sa paanan ng bundok na hindi nagka-interest na lumapit sa paanan ng Panginoon upang makinig sa mga unang aral ng pagpapakumbaba, unang aral ng pagiging mapalad. Bumalik tayo sa bundok na kung saan nagturo ang ating Panginoong Jesucristo. Ipilit natin yung ating sarili na lumapit sa kanyang paanan at makinig muli sa kanyang mga katuruan na ito. Yung mga Beatitudes na ito, yung pagiging mapalad na ito, upang sa ganun magkaroon ng pagbabago ng ating ugali. Change character. Alam niyo ang isang halimbawa ng change character? Si Zaccheo. You know Zaccheo? Yung pinaka-head ng BIR. Maniningil ng buwis. Alam niyo, nung nakilala niyang Panginoong Jesucristo, lahat ng kanyang kinulimbat, ninakaw. Alam naman natin ang istorya ng mga maniningil na buwis na dinadagdagan nila yung mga taxes na sinisingil nila. Ibinigay niya ng makaapat na beses 4-fold. Yun ay restitution. Yun ang ibig sabihin ng restitution. May gagawin ka. Meron kang gagawin, hindi lang yung, sorry Lord, ayoko na magkasala. Pabalik-balik ka naman. Paulit-ulit. Ano yan? Paulit-ulit na lang. Dapat yung mga maling ginawa natin, mali ng ginagawa natin. Dapat paganda yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Hindi pa atras. Paabante sana dapat tayo, di ba? Paabante. Yun ang ibig sabihin ng restitution, may gagawin ka.
Hindi lang yung umiiyak ka tapos mga ilang araw, ganyan ka na naman. Sosoli ka na naman sa dati mong ugali. Wala na, walang pagbabago. You are not a Christian. No. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon, mga kinikita. Kaya hindi sukatan ng Panginoon, hindi sukatan yung natapos mo, yung naabot mo sa mundo. Ang sukatan ng Panginoon, hindi pagalingan, kundi pasunuran. Naglagipin nyo dito. Hindi pagalingan sa salita ng Panginoon, kundi pasunuran. I remember one time yung isang pastor na lahat na lang ng sinabi ko mali sa kanya. Mali ang pagkaintindi niya. Mali kasi mali yung ginagawa niya. Nakikipag-live-in ka eh. Tapos ipagsipilitan mong ikaw ang tama. Tapos magbiministeryo ka sa ibang lugar, eh yung pamilya mo hindi mo maayos. Hindi mo maayos yung natin yung pamilya natin. Dapat magsimula tayo doon mismo. Mag-ilaw muna tayo mismo sa pamilya natin. Mag-ilaw tayo. Upang makita nila yung liwanag. Mapapasunod mo sila. Mapapasunod mo yung pamilya mo kung nakikita nila yung ilaw sa'yo. Ba? So yun lamang. I hope you are being inspired sa salita ng Panginoon. No? I encourage everyone sa music team. No? Mag-devotion kayo. Sabihin ko sa inyo, hindi ordinaryong tao ang pinaglilingkuran niyo. Huwag niyong isipin na kami ang kinakantahan niyo. Isipin niyo palagi ng pinaglilingkuran niyo ay ang Diyos. Na kapag tumayo na kayo dito, tumugtog na kayo dito sa harapan, ang tinutugtugan niyo ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Pero kung hindi kayo nagdedebosyon, dapat kayong lahat magdebosyon kayo. Ang dami nating oras sa cellphone, wala tayong oras sa Panginoon, wala tayong oras sa Kanyang salita. Walang silbi. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, no word, walang salita, walang Diyos. No word, no God, walang salita, walang Diyos. Kung walang salita, hindi totoong yung Diyos mo. No word, no salvation, kung walang salita, walang kaligtasan. No word, no faith. Kung walang salita, walang pananampalataya, huwag mong sabihin na the Diyos mo. Hamay bagang at dati pamatim na wan tisao, tatisao, isu ti pamati. Naglagay po nyo dito. Tisao, isu ti pamati, tatisao, isu ti Diyos. Kakapsat. Agyaman na manin, na yung bag na bigat tayo. Amen. Nagkain tayo ng maraming salita dahil ayaw nilang tumutog. No? Yung oras na sana na para sa Panginoon, natugtugan ng Panginoon, bibigyan tayo ng pagkakataon na makinig sa salita. Mas masarap po yung salita. No? Amen. Hindi, I encourage also like Pastor. Naka-live ka dyan? I encourage also. Nalulungo. Alam niyo, sabi ni Pastor na alos gusto ko nang umuyak eh. Wala ka nagsisip Alam ka. mo, empty spaces mo. Alam niyo yung Pastor, kung mararamdaman mo lang sana, kung mararamdaman nilang sana,